Ang 14 na taong gulang na si Lucas ay nakatira sa Washington, D.C. at nagtatrabaho bilang isang kolektor para sa isang gang na tinatawag na MS-13. Dahil bata at mukhang inosente, ginagamit siya ng gang upang mangolekta ng mga bayad sa utang at maghatid ng mga ilegal na sangkap sa iba't ibang lugar. Sa isang pambungad na eksena, ipinaliwanag ni Lucas ang mga pasikot-sikot ng gang at ang mga paraan nito. Mayroong higit sa 10,000 na miyembro ng MS-13 sa mahigit 40 na estado. Ang kanilang impluwensya ay mula sa mga negosyo hanggang sa politika, ngunit ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita ay ang ilegal na kalakalan ng mga droga. Ang pinakamababang ranggo ng gang ay ang Blue Boys, na siyang namamahala sa pagbebenta. Ibinibigay nila ang pera sa mga kolektor, pagkatapos ay ibibigay sa pangalawang pinakamataas na miyembro ng gang na si Jester. Sa huli, ang pera ay napupunta sa walang awa na pinuno ng gang na si Rincon. Ginagawa niya ang bawat desisyon para sa grupo at isa siyang Diyos para sa mga miyembro ng gang. Si Lucas ay isang kolektor lamang, ngunit nagtatrabaho siya malapit kay Rincon. Ang pagkakaibigan nila ay hindi nagustuhan ng kanang kamay na si Jester dahil alam niyang mas pinapabura ni Rincon ang bata kaysa sa kanya. Kumukulo ang dugo niya dahil sinasamba na niya si Rincon simula pa noong bata sila. Isang hapon, natapos ng kolektahin ni Lucas ang pera mula sa Blue Boys at dinala na ito sa pinuno. Sa oras na yun ay nasaksihan niya ang ilang gangster na binubugbog ang isang lalaki hanggang sa mamatay dahil sa pagtanggi nitong magbayad sa perang inutang niya. Ang makakita ng mga taong pinapatay ay isang karaniwang araw para sa bata. Pagkatapos ay ipakikilala tayo sa isang pipi na veterano sa digmaan sa Afghanistan na nagngangalang Daniel. Ang mga customer ni Lucas ay binubuo ng ilang tao mula sa mga adik sa kalye hanggang sa mga high-profile na individual, pero sa kanilang lahat ay si Daniel ang higit na namumukod-tangi. Hindi tulad ng karamihan sa mga tao na umiinom ng mga droga para sa kasiyahan, ginagawa niya ito upang hindi maisip ang isang trauma. Nagtatrabaho siya sa isang lokal na tindahan ng kotse at tinutulungan niya si Lucas kapag may oras siya. Nitong mga nakaraang araw ay hindi mapalagay si Rincon dahil may nakaparada na sasakyan ng FBI sa labas ng kanyang bahay na lagi siyang binabantayan. Dahil dito ay napakabagal ng takbo ng negosyo, at bukod pa dito, ilang araw na lang ay kasal na ng kapatid ni Rincon na si Gabriela at sa bahay nila gaganapin ang okasyon. Ang babae ay may kapansanan kaya nais ni Rincon na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang gawing espesyal ang araw. Habang nangongolekta ng pera noong araw na yon, naniningil si Lucas sa isang matandang tindero na hindi sapat ang pambayad dahil may sakit ang kanyang asawa. Kung ito ay ibang kolektor, binugbog na sana nila ang matanda hanggang sa mamatay, ngunit hiniling lang sa kanya ni Lucas na magbayad kapag nakakuha siya ng pagkakataon. Kasunod nito ay pumunta siya sa isang lokal na kampo ng mga adik o tinatawag na junkie base at doon ay nakita ang kanyang nakababatang kapatid na si Miguel. Ang bata ay walang kamalayan sa mga panganib ng pagiging miyembro ng isang gang at gustong maging runner tulad ng kanyang kapatid, ngunit gusto ni Lucas ang pinakamahusay para sa kanya kaya naman dinala niya ito pabalik sa paaralan. Sa ibang lugar ay kasama ni Daniel ang kaibigan niyang si Anna at ang anak nito. Gusto nila ni Anna ang isa't isa, ngunit nagpasya silang manatiling magkaibigan dahil pareho silang magkaiba ang pamumuhay. Habang nag-uusap ay nagtanong si Anna kung bakit nakatira ang isang lalaking tulad niya sa isang Latino na kapitbahayan. Sumagot si Daniel na gusto niya doon, ngunit ang totoo ay patuloy siyang nangangailangan ng mga tabletang ibinibenta ni Lucas. Doon ay tinutulungan nila siya kapag nagkakaroon siya ng mga panic attack at mga flashback ng digmaan mula noong siya ay nasa Afghanistan. Kinabukasan ay binati ni Rincon ang kanyang malapit ng maging bayaw na si Thomas at ang kanyang pamilya para sa seremonya ng kasal. Lahat ng tao sa bahay ay naghahanda para sa okasyon kaya kailangan niyang kausapin ang pamilya ni Thomas ng mag-isa. Ang gangster ay hindi masyadong magaling sa pakikipag-usap. Nang dumating si Lucas na may dalang pera ay masaya siyang umalis sa lugar. Nang sila na lang ni Lucas ay binilang na niya ang pera, masaya siya na may isang tao na maaari niyang pagkatiwalaan na tulad ni Lucas. Nang makakuha ng pagkakataon, hiniling ng bata sa kanya na huwag idamay ang kanyang nakababatang kapatid sa negosyo. Pumayag si Rincon at binigyan siya ng suit na isusuot sa kasal mamaya. Pero bago yun ay may isang napaka-espesyal na gawain na gusto niyang tapusin ni Lucas. Kailangan niyang maghatid ng 2 pakete ng mga ilegal na kalakal sa isang karibal na gang. Ito ang pinakamahalagang gawain na ibinigay niya kay Lucas dahil ang iba ay maaaring paghinalaan ng FBI sa labas ng bahay. Si Jester ay hindi pa rin nagugustuhan ng ideya dahil sa palagay niya ay guguluhin lang ng bata ang deal, ngunit hindi siya maaaring makialam sa desisyon ng pinuno.
Bago siya umalis ay inutusan siya ni Rincon na huwag idamay ang nakababatang kapatid ni Lucas sa mga aktibidad ng gang. Sa labas ay papunta na si Lucas para maghatid ng tinawag siya ng isang bata at sinabi na ang kanyang kapatid ay dadaan sa isang jump. Ito ay isang proseso kung saan ang lahat ay bubugbugin ng isang tao sa loob ng 13 segundo at sa pagtatapos nito, ang tao ay magiging bahagi ng gang. Sinubukan ni Lucas na iligtas ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit pinigilan siya ng iba at pinagpatuloy ang pananakit sa bata. Makalipas ang ilang segundo ay huminto sila at tinanggap ang kanyang kapatid sa gang, buti na lang ay medyo nasugatan lang si Miguel. Pagkatapos ay hiniling ni Lucas na sumama siya sa kanya para lang masigurado na ayos lang siya gayunpaman, sa halip na pumunta sa Riles upang gawin ang paghahatid ay nagpasya siyang dalhin si Miguel sa kanilang bahay. Ayaw na niyang manatili ang bata malapit sa gang at inayos niya ang kanyang mga gamit para ipadala siya sa isang baseball camp, ngunit habang ginagawa iyon ay hindi niya sinasadyang nalaglag ang isa sa mga pakete na ibinigay sa kanya ni Rincon. Hindi nagtagal ay napansin niyang nawawala ang pakete, ngunit bago niya ito mahanap ay dumating si Jester kasama ang kanyang mga tao at tinanong siya kung bakit wala siya sa drop-off point. Upang iligtas ang kanyang sarili, sinabi ni Lucas na hindi sinabi ni Rincon sa kanya ang tungkol sa drop-off dahil hindi siya nagtitiwala sa kanya. Si Jester na matagal nang nagseselos ay galit na galit sa pinuno sa pagtitiwala sa isang bata. Samantala, si Rincon at ang kanyang kapatid na babae ay kinukunan ng mga larawan ng kasal at ipinagdiriwang ang okasyon, ngunit kahit na sinusubukan nilang magsaya, nag-aalala si Rincon sa mga opisyal ng FBI na nasa labas ng kanyang bahay. Hiniling ni Jester kay Lucas na pumunta kay Rincon upang magpaliwanag kung bakit wala siya sa drop-off point. Alam ni Lucas na kung pupunta siya sa pinuno na may nawawalang pakete ay tiyak na mapapatay siya. Sa oras na yun ay nakita niya ang isang matanda na papasok sa sasakyan at sinenyasan niya ito na ibangga ang kanyang sasakyan. Ang matanda ay assistant ni Lucas kaya ginawa nito ang inutos sa kanya at ginulo si Jester at ang kanyang mga tauhan. Dahil sinamantala ang pagkakataon, silang dalawa ng kanyang kapatid ay tumakas. Nagkaroon ng habulan sa mga kalye at ang magkapatid ay hirap na naiwasan ang mga bala. Sa kalaunan ay nakita nila si Daniel na isinakay sila upang ilayo sa mga gangster, ngunit sa oras na yun ay bigla silang naaksidente at naging itim ang screen. Isang flashback ang nagpapakita sa atin ng mga paghihirap ni Daniel noong siya ay nasa Afghanistan. Nakapatay siya ng maraming tao at nakita ang kanyang kaibigan na pinatay ng mga kaaway. Pagbalik sa kasalukuyan, bumalik siya sa kanyang katinuan at nakita niya ang binti ni Miguel na naipit. Mabilis siyang lumabas at tinulungan ng magkapatid bago sila nagtago sa kanyang silid. Nilinis ni Lucas ang sugat ni Miguel sa abot ng kanyang makakaya habang tinatalakay nila ang susunod na hakbang. Sa ibang lugar ay pumunta si Jester kay Rincon at sinabi sa kanya na nagtaksil sa kanila si Lucas at itinakas ang mga pakete. Nabigla si Rincon dahil mas pinagkatiwalaan niya ang bata kaysa sa mga malalapit niyang kasama. Kung hindi nila maibibigay ang mga pakete, tiyak na aatakihin sila ng karibal na kartel at masisira ang kasal kasabay ng pagkalugi sa negosyo. Dahil kailangan siya sa kasal, inutusan niya si Jester na dalhin si Lucas at ang mga pakete sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Sa kabilang banda, alam ni Lucas na ang tanging paraan para mabuhay siya ay ang ibalik kay Rincon ang 2 pakete. Sinuri niya ang bag at nakita niyang nawawala rin ang pangalawa. Nang mapagtanto na malamang na nahulog ito sa kotse ay nagmamadali siyang pumunta sa lugar ng banggaan. Pagbalik sa okasyon ay isang lalaking nagngangalang Spider ang dumalo sa kasal, siya ang karibal na dealer na dapat tumanggap ng mga pakete. Hindi gusto ni Rincon ang isang tulad niya sa okasyon ng kanyang pamilya, ngunit kailangan niyang hilingin sa kanya na maghintay ng ilang sandali. Samantala, nakarating si Lucas sa nasusunog na kotse at natuklasan ang pangalawang pakete sa loob. Nang tingnan niya ito ay napansin niyang puno ito ng pera na nasusunog na din. Napagtanto niya na hindi na siya makakaalis ng ligtas sa sitwasyong ito, ngunit ang tanging iniisip niya ay ang kapakanan ng kanyang kapatid. Tumakbo siya pabalik kay Daniel at nagpasalamat dito. Gusto ni Daniel na ihatid sila palabas ng lungsod ngunit sinabi ni Lucas na hindi na nila kailangan ng tulong niya. Kasunod nito ay nagmadaling pumunta ang magkapatid sa kanilang apartment para kunin ang unang pakete. Gusto ni Lucas na tumakas sa lungsod gamit ang pera na nasa loob nito. Maghapon na naghihintay ang magkapatid sa labas ng apartment dahil dinumog ito ng mga tauhan ni Rincon. Makalipas ang ilang sandali nang wala na ang gang, pumasok sila sa loob ngunit kaagad silang nahuli ng isang bata na isa ring bagong miyembro ng gang. Sinabi niya na ititikom niya ang kanyang bibig dahil kilala na niya sila simula pa noon. Ngunit nang aalis na ang magkapatid na may dalang pera ay nakita sila ni Jester at pinapasok sa loob.
Hinawakan niya ang magkapatid at tinutukan ng baril bago tiningnan ang bag ni Lucas. Sa oras na yun ay nalaman niya na isa sa mga pakete ay nawawala. Sinabi sa kanya ni Lucas na ang pakete ay nasunog at naging abo, na hindi nakakatulong sa galit ni Jester. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Daniel sa trabaho upang malaman na sinaktan ng mga gangster ang may-ari ng tindahan at sinisisi siya ng galit na si Anna dahil sa kalagayan ng matanda. Pumunta pala doon si Jester at ang mga gangster para hanapin ang pangalawang pakete kaya binugbog nila ang may-ari. Matapos matuklasan na ang mga bata ay nahuli, nagpasya si Daniel na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang mailabas sila doon ng ligtas. Sinubukan ni Anna na kumbinsihin siya na huwag nang tumuloy, ngunit hindi niya ito mahikayat na itigil ang kanyang plano. Samantala, ikinasal na ang kapatid ni Rancone, habang si Lucas at Miguel ay dinala ni Jester sa bahay, naghihintay sila hanggang sa matapos si Rancone sa seremonya. Sa kusina, isa sa mga kaibigan ni Gabriela ang naghahanda ng inumin para sa mga bisita nang bigla siyang sinimulan na hawakan ni Spider nang hindi na angkop. Maya-maya ay pumasok si Rancone sa kusina at nakita niyang inaatake ng lalaki ang kanyang kaibigan na para na niyang kapatid. Sa sobrang galit ay sinuntok ng gangster si Spider hanggang sa mamatay at hiniling sa babae na linisin ang dugo. Sa labas ay dumating si Daniel at pinagbantaan ng dalawang nagbabantay, nagkaroon sila ng away na nauwi sa pagkamatay ng isa sa mga ito. Hinawakan ni Daniel ang isa upang gawing hostage at nag-isip ng plano, alam niyang hindi siya basta-basta makakapasok at mailigtas ang mga bata kaya kailangan niyang gumawa ng distraksyon. Dinala niya ang hostage sa harap ng mga opisyal ng FBI, nakita ito ng ibang mga gangster at inilabas ang kanilang mga armas. Nang malaman ng mga opisyal ng FBI ang tungkol sa mga baril, tumawag sila para sa backup at maya-maya ay nagsimula na ang shootout. Sa loob ay nakita na ni Rancone si Lucas at tinanong kung nasaan ang isang pakete, pero bago pa siya makasagot ay narinig na nila ang putok ng baril. Ang kasal ay nag-ambala ng isang bangkay na nahulog sa bintana, ang bawat isa ay nagsimulang tumakbo para sa kanilang buhay na nagiging sanhi ng kaguluhan. Si Daniel ay nabaril sa binti, ngunit kahit papaano ay nakuha niya ang mga bata. Itinali niya ang jacket ni Miguel sa kanyang sugat bago dinala sa labas. Sa pagkadismaya ni Rancone, binaril din at napatay ang kanyang kapatid na babae sa shootout. Sina Daniel, Lucas, at Miguel ay nasa riles na ng tren sa malapit nang makita sila ni Jester at inutusan silang ibalik ang pangalawang pakete dahil ninakaw pala ito ni Daniel sa gitna ng shootout. Sa oras na yun ay biglang bumagsak sa lupa si Daniel dahil sa sugat kasabay ng pagdating ni Rancone, siya ay nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae at sinisisi ang mga bata sa aksidente. Ngunit sa sorpresa ng lahat, hiniling niya sa magkapatid na tumakas at huwag na muling babalik sa lugar na yun. Nagulat si Jester sa ginawa niya, ngayon ay naniniwala na siya na hindi na siya karapat-dapat pang maging pinuno ng gang kaya pinatay niya ito. Pagkatapos ay hiniling niya muli ang pakete, inihagis ni Daniel kay Miguel ang kanyang jacket at binigay ang pakete kay Jester. Ginamit ng mga bata ang pagkakataong ito para tumakas gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nalaman ni Jester na ang pakete ay walang laman. Handa na siyang patayin si Daniel, ngunit bigla siyang binaril ng batang gangster na nagsumbong sa kanya kanina. Sa huling eksena, ang magkapatid ay nasa tren patungo sa isang bagong lungsod. Nakahanap si Miguel ng isang bundle ng pera sa kanyang bulsa na magagamit nila para magsimula ng mas magandang buhay na magkasama. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!